Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw ay ating ginugunita sa San Bernabe, isa sa mga hinirang na apostol ng ating simbahan. Kabilang po siya doon sa tatlo na hinirang na apostol, bagamat hindi siya nakabilang doon sa orihinal na 12 hinirang ng ating Panginoon. At batay na rin po sa tala ng aklat ng sa gawa ng mga apostol, siya po isang mayaman na pinagbili ang kanyang mga ari-arian at ang lahat ng mga pinagbilan nito ay dinala niya sa paanan ng mga apostol noong panahong iyon, noong unang Kristiyanong pamayanan upang ipamahagi at maitulong po sa mga Kristiyano noong panahong iyon. Si San Bernabe din po ang naging kaagapay ng simbahan, lalo tigit in terms of kay San Pablo. Si San Pablo po noon na umuusig sa mga Kristiyano ay tinawag ng Panginoong Jesucristo upang maging apostol din po niya. At nung ito po ay tatawagin na sa Jerusalem, merong medyo nagalinlangan ng mga apostol dahil nga alam nila yung pagkatao ni Saulo. Kaya si San Bernabe po ang sinugo ng mga apostol upang sunduin si Saulo at dalhin sa Jerusalem. Kaya din si Bernabe ang naging kasama ni San Pablo sa unang kanyang missionary, sa unang paglalayag ni San Pablo ipang pangaral ng mabuting balita. Sa dinasang pagkakataon ay nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawa ni San Pablo kung kahit sa pangalawa at pangatlong missionary journey si San Pablo ay hindi na isinama po si San Bernabe. Siya po ay namatay taong 60 AD sa pamamagitan po ng pagbato sa kanya. Mga kapatid, sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, si San Bernabeng puspos ng Espiritu Santo at pananampalatayang matibay ay sinabi mong ibukod upang gampanan ang pagkakit sa mga bansa.
ang mabuting balita na masigasig niya inilahad ay patuloy nawang maipahayag at totohanang matupad sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, sila'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at nang kanyang matagpuan ay isinama sa Antioquia. 1 taong singkad silang nanatili roong kasakasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simon na tinaguriang Negro, Lucio na taga Cirene, Saulo at Manaen, kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, "Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila." Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon sa Salmo. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas nila at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang puon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Hallelujah, 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 Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig pa ninyo nang unay iniutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako, bagkus sa itop din mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Huwag ninyong sabihing, saksi ko ang langit, sapagkat ito ang trono ng Diyos, o kaya saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y tuntungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sabihing, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Di huwag mong sabihing, mamatay man ako, sapagkat ni isang buhok o sa iyong uloy, hindi mo mapapuputi o mapaitim. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Dekada 80, kabataan ko na ho noon. At nauso sa mga kabataan noon, yung mga salitang cross my heart and hope to die. Ewan ko lang kung yung mga kabataan ngayon ay ginagamit pa rin iyon. Yung cross my heart, tapos isa, and hope to die. Okay, nakaganyan yan. Cross my heart and hope to die. Pero hindi lang yan yung mga ginagamit natin ng kabataan. Sasabihin pa natin, mamatay man yung kapitbahay namin, pamatay man yung asong alaga ng kapitbahay namin, parating patungkol sa kapitbahay na yung ginagawa natin. Ginagawa natin yan sa ating mga pangako. Na kapag hindi natin tinupad yung pangako, ay mangyayari yung ipinanumpa natin. Kaya kawawa ho yung mga kapitbahay natin. Kasi sila parating sinasangkalan natin. Mamatay man yung kapitbahay namin. Mamatay man yung alagang aso ng aming kapitbahay. So, lumaki tayo sa ganyang pamamaraan. Minsan biruan, minsan seryoso yung mga bata kapag nagkakatagpo-tagpo, kapag naglalaro. Pero ano bang dahilan kung bakit tayo sumusumpa ng ganyan? Bakit nga ba tayo nangangako ng ganyang pamamaraan? Bisa sinasabi pa natin na, sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo, saksi ko ang langit, sumpa man sa lupa, yan ay gagawin ko. Pero bakit nga ba natin ito ginagawa? Sa simpleng kadahilan ng dahil sa ating pagiging makasalanan at sa paghari pa rin ng kasalanan sa ating buhay, nandun parati yung tendency natin na tayo ay magsinungaling. Na tayo ay magsinungaling. Hindi natin tutuparin yung sinasabi natin. Hindi natin tutuparin yung ipinangako natin. So yan ang dahilan kung bakit nung panahong iyon, ewan ko lang ngayon kung ano nang ginagawa ng mga kabataan kapag may mga ganyan ng usapan. Baka hanggang ngayon, mas yung mga matatanda o nakatatanda sa ating simbahan ay ganyan pa rin, sa ating lipunan, okay, na kapag nagsalita, nangako siya, o sumpa man, gagawin ko yan. Cross my heart and hope to die. Pero ngayon mga kapatid, sa ating ebanghelyo, binigyan din ni Jesus na wag tayo mangangako. Wag tayong susumpa na ganyan ang nagiging pamamaraan. Ang sinasabi lamang niya sa atin ngayon, kung oo ay oo, at kung hindi ay hindi. Dahil anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na sa masama. Yun lang naman ang nais ng Panginoon.
Bagamat minsan biruan, minsan katuwaan, pero may mga pagkakataong nagagamit pa natin ang pangalan ng Diyos sa ating panunumpa, sa ating pangako. Kung oo, ay oo lang. Kung ang hindi mo, ay hindi na lamang. Ngayon, sa ating pang-araw-araw na buhay, maaari nating mai-apply iyan. Halimbawa, inanayahan ka na iyong kaibigan para sa kanyang birthday at nangako ka na pumunta ka. Dahil nagsabi ka na pupunta ka. Kung meron kayong usapan ng iyong mga kaibigan na alas 9 ng umaga magkikita-kita sa harapan ng simbahan, sa harapan ng Jollibee, sa harapan ng munisipyo, pumunta ka ng on time o kahit na mas maaga pa. Ay naku, dyan tayo may problema para ating mga Pilipino. Pag sinabi mong alas 9 ang usapang magkikita-kita, alas 9 ka palang gumagayak. Mga alas 10, papunta ka pa lamang. At wag na magpaliwanag kung bakit ka nahuli. Dahil alam natin na kung alas 9, alam natin yung takdang oras kung kailan dapat magkikita-kita, tumupad tayo. O halimbawa, meron tayong pinagdarasal na sa Diyos na kahilingan. Tapos, pangako natin sa Diyos na kapag binigay niya yung kahilingan natin iyon, meron tayong bisyo o gawi na titigilan na. Pagka ganun, tumapad tayo. Pagka ganun, tumapad tayo. Kaya maski sa ating pang-araw-araw na buhay, mga kapatid, yan yung parating paalala at paanyaya sa atin. Na maging tapat tayo. Huwag sana yung mga pangako ay mapako lamang. At huwag din natin gamitin ang pangalan ng Diyos kung tayo ay mangangako o susumpa sa isang gawain. Ang gusto lamang ng Panginoon sa bawat isa sa atin, ang oo ay oo, ang hindi ay hindi. Sapat na yun. Amen. Nangangailangan ng ganap na pagbabago ng puso at pag-ugali ang wagas sa pagtalikod sa kasalanan. Isama natin sa ating mga panalangin ngayon ang ating pagnanais na sa buhay ang ating pananampalataya. Ating itutugon, Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Ang mga lingkod ng simbahan, naway maipakita nila ang kanilang katapatan at pagsasabuhay ng kanilang banal na tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Bilang isang komunidad, naway itugma natin ang ating buhay sa pag-ibig at pagiging mahabagin ni Jesus at hindi sa pagpapakitang tao at pagkukunwari. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Sa ating sariling buhay, nawa tayo ay maging tunay at tapat na laging handang tumalima sa kalooban ng Diyos ng walang pag-aalinlangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Ang mga may sakit at mga bigo, naway makaranas ng pag-ibig at habag ni Jesus mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Ang mga namatay, naway tumanggap na walang hanggang kaligayahan sa karihaan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat.
Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang pasasalamat ni Nanita at Daniel Nilsen Malyari at Orlando Jose Ignacio Jr. at pamilya, para sa maagang pagaling ni Rogelio Capili at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Orlando Regalado Alejandro, Edwin Javier, Ryan, Elena, Agrifina, Felisauro Jr., Felisauro Sr., Noel, Valentin at Asuncion. Ating idulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Ama naming nasa langit, higit mong pagyamanin ang biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Tulungan mo kaming tuparin ang aming pangako ng buong puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay gawin mong banal sa iyong paggabasbas, na magpaalab nawa sa ninga sa iyong pag-ibig sa aming lahat, sapagkat ito rin ang nagbunsod kay San Bernabe, parihatid sa mga bansang liwanag na mabuting balita, sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligad katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naritong tagapagpaiwatig sa pagkakaisa sa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. O sana sa kahitasan, pinagpapal. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muli mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Bernabe, San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin man nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng amin kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Medyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you. po. Peace be with you. Order na sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming tumanggap sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang aming pinagsaluhan sa pagunita sa Apostol San Bernabe ay maganap ng hayagan sa aming buhay sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal ni Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayo at maging tapat sa ating salita. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magpasalamat kayo sa Panginoon na siyang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siyang gumawa ng buwan at mga bituin upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim. O magpasalamat sa Kanyang mga biyaya at awa. O ating purihin ang puhon na mahabagin sa atin. Magandang umaga po sa ating lahat.